Bago tayo mag-start, just close your eyes, keep seated, and I will give this to your Lord. Lord, gamitin niyo po ako ngayon na inyong tagapagsalita. Ulitin, Lord God, na buksan niyo po ang mga isip at puso ng mga kasama ko dito sa church. At sana habang natututo sila, natututo rin ako para magamit namin yung salita mo sa adlaw-adlaw namin na pamumuhay. Keep the children attentive para hindi sila magsiliya. At bigyan niyo po ako ng lakas at encouragement para magbigay ko ng buong buo. Okay, here we go. Mag-umpisa ako sa verse sa Proverbs 27:17. Kung meron kayong Bibles, pwede niyong buksan. Kung hindi, makinig na lang kayo sa anong nakalagay sa Proverbs 27:17. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal, gayon din pinatatalas ng tao ang kanyang kapwa. Naintindihan niyo? May isang mga ngahoy. Yung kumukuha ng illegal logging. Hello. Hello. Hindi illegal logging. Hello. Mike there. Sino may boyfriend na may nangangahoy? Si Betty. Okay. Anyway, excited yung tao, no? Pasok siya. Hinire siya ng kumpanya na magkuha ng kahoy sa gubat. Sa unang araw, nakaputol siya ng 20 na puno. Galing, palakpakan yung mga kasama niya. Ang dami niya naputol na puno. Sa pangalawang araw, 15 na lang. Sa sunod na araw, 10 na lang. Tapos sa huli ng linggo, 5 na lang naputol niya. Pero, nagbibigay siya ng lakas talaga para maputol ang mga puno. Sabi ng kanyang boss, tumigil ka ba para patalasin ang balakal mo? Sagot ng bata, wala po akong oras tumigil. Abala po ako sa pagpuputol. Paano natin magagamit yung lesson na yan sa buhay natin? Marami sa atin ang marinig nyo. Parang mahingay. Marami sa atin abala sa buhay, pero makurol ang ating spirito. Akala natin kaya natin mag-isa, pero ang totoo, kailangan natin ng ibang tao para patalasin tayo. Babasahin ko sa Ecclesiastes 10:10. Kung mapurol ang palakol at hindi ito patatalasin, kailangan dagdagan ang lakas, ngunit ang karunungan ay nagbibigay ng tagumpay. May papakita ako sa inyo ngayon, hindi ko ito natapon sa inyo. Polo. Okay. Ito Marge, medyo magpuro na. Tatalas ba siya? Sa ganyan? Tatalas ba siya sa kahoy? Hindi, di ba? Kahit gano'n din ko, anong mangyayari? Mapupurol. Pero, kung iniskis ko siya sa bakal, palagi anong mangyayari? Tatalas. Diba? Ang pagpapatalas ay hindi nangyayari sa hangin. Kailangan ng pagdidikit at pagkikiskis sa kapwa bakal or sa
Anong gamit natin? Or burulong. Ganun din, pagpakat din. Isipin natin yung bato sa dalampasigan sa tabi ng ilog. Di ba? Smooth yan. Nakakita na kayo ng bato sa river. Di ba napaka-smooth? Gamit pa nga. Ano tawag doon? Hilot. Hilot. Nagiging smooth siya kasi napupugan yung mga bato palagi sa beach, sa river, kaya nagiging smooth. Pero kung iniwan mo lang yung bato sa gilid at wala siyang kinikis, hindi siya magiging smooth. Matalas pa rin yan at madaming kanto-kanto. Tama? So kung ang isang bato ay nakahiwalay, mananatili itong matulis at mataspang. Babasa tayo ng Hebrews 10:24-25. Sorry, magpa-PowerPoint sana ako pero nawagay ang aking 365 account. At isaalang-alang natin kung paano natin mapupukaw ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. So, ang paalala ko sa inyo, ang pagtitipon natin dito, gusto nyo mag-stay sa likod, kids? Okay lang. Kung hindi kayo mapagalit sa sito. Ang pagtitipon natin dito ay hindi attendance. Kundi pagkikising sa isa't isa. Ang pag-stay natin dito, pag-usap-usap natin sa Sunday sa isa't isa, tatanungin natin, Sing, kamusta ang araw mo? Kamusta ang linggo mo? Anong ginawa mo? Hindi lang yan small talk. Yan ay tanong ng isang kapatid kung kamusta siya, kung kailangan niya ng pagdasal, kung kailangan niya ng tulong sa bagay-bagay. Yan ang importante sa buhay Kristiyano. Na may concern sa isa't isa. Tandaan natin, ulit sa Galatians 6:2, nakalagay, pasandahin ninyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang uutusan ni Kristo. So let's care for each other. Ano ang care sa waray? Paghirot. Hinay. Paghirot, paghinay. Paghirot kit sa isa't isa. Tama ba yan? Yes. Opo. Tandaan natin, ang tunay na kaibigang Kristiyano ay hindi yung laging sumasang-ayon sa iyo kahit mali ka na. Sila yung handang sumugat sa iyo para sa iyong ikabubuti. Meron ba kayong kaibigan na ganyan na magsabi sa iyo, Micaela, mali ka. Mali ang sinabi. Meron ba ganyan? Mentor. Magkano sila? Anong tawag na? Pansintador. Sino may mga kaibigan na hindi takot magsabi sa iyo, mali ang ginagawa? Meron? May maisip kayo? Kung makita mo si Mo, tatlo-tatlo ang chicks. Oh. Ayan. Magkakit. Salita. Hallelujah. Ako wala. Amen. Mababayaan lang ba natin siya? Hindi po. Tapos sasabihin natin, mamumulubi ka dyan si Mo. Ay, maganda yan, Brad. Ha? Hindi po. Kailangan. Ready ba tayo na lumapit sa ating mga kabuktuan at magsabi sa kanila na kahit masakit, ikaw may friend ka, may kailan na makasabi ko sa kanila or takot ka na masaktan, ma-offend. We all need someone ready na magsabi sa iyo naman. Sino may ganyan na kaibigan? Magtaas ng kamay. Meron kang kaibigan Opo, na yung pastor dito sa Donya. Medyo may na-step ako na ito maganda. Sinupunan niya. Thank you. Salamat. tayo bilang
members ng church, tayo rin ang nagtitingin sa isa't isa. Hindi tayo nag-judge, hindi tayo nag-uusga, pero makita natin na kung nawawala na sa landasan natin mga kapatid. So gagawin natin ang tama sa mata ng Diyos. Okay lang. Gagawa natin ang tama ang sa mata ng Diyos ang paglapit sa ating kabuntuhan at magbagaw ng kanilang kamalian. Tama? You agree? Amen, amen. Sinong gusto na pagsabihan ko sila? Wala? Ready na ba kayo kung lumapit sa, let's say, ako o si Pastor or si anybody from us? Hindi kayo masasaktan? Okay po. Okay yan. Hindi nyo na sila papansinin kasi sa isip nyo yun, ilan naman sa buhay ko. Ready kayo makinig? Amen po. Lang naman. Sa Proverbs 27:6 nakalagay, ang sugat mula sa kaibigan ay may katapatan. Tama? Amen, amen. Masakit, pero kailangan yung marinig. Kasi kung hindi kayo sasabihan, hindi ka niya mahal. Hindi ka mahal ng inyong kabuto. Pinapabayaan ka na. Okay? Meron akong nag-work ako, hindi nag-work, pero nasa Davao ako dati. Sa Davao, ang pinakamalaking banana plantation I think sa mundo, not next to Colombia. Ang pangalan ng kumpanya sa Deco. So araw-araw may train yan. Dadala yan ng, makita mo, dumadaan sa highway. May kakasabit ng mga saging. Tuloy-tuloy yan, 24 hours na kumukuha ng saging. At dinideliver sa US, sa Middle East, sa buong mundo. Nilalagay yan sa container. Una, ibabox nila yan, nakabox. Green pa yung mango Cavendish. Nakakita na kayo malaking saging? Yung Cavendish. Anyway, pag isi-ship nila yan, green yan lahat. Anong green? Sa waray? Verde. Okay, verde. Verde yan lahat. Pero kung may nahalong isang hinog, ano mangyayari? Mahahawaan lahat. Pagdating doon sa destinasyon, bulok lahat. So kailangan, pag empake nila, titignan nila yan isa-isa na walang hinog. Kasi kung mayroon, wakay, tanan. At hindi na magbibenta. Sayang. Hindi lang sa box, ha? Sa buong container. Ganon kalupit ang paghawa ng saging sa isa't isa. Ang environment natin ang nagdidikta ng ating kalusugan. So kailangan sa konteksto ng kwento ko, kung meron kayong kasama na makakahinog sa inyo ng makakawakay sa inyo dahil hindi sila kapareho sa iyo, nasisira lahat. Nasisira yung pamilya mo, nasisira ang pag-aaral, nasisira ang relationships niyo. Kaya importante ang mga kaibigan na kasama natin ay mga nananampalataya. Doon tayo magtiwala, doon tayo maghingi ng payo, doon tayo magsama-sama, at huwag tayo maghingi ng payo sa hindi Kristiyan. Kasi malamang sa malamang, hindi maganda ang ibibigay na mga payo. Tama? Amen. Sa Psalm 1:1 nakalagay, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Nandyan yan sa payo.
So huwag tayo ma-excite. Pagkatapos ng school, isama tayo sa mga barkada na may gimmick. Makahawa ka. Diba? So choose your friends. Choose your activities. Para hindi kayo walang sa focus sa Panginoon. Basahin ko naman ang Proverbs 13:20. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, ngunit ang kasama ng mga hangal ay magdurusa. Agree? Amen. Ito ngayon ang tanong. Hindi natin sinasabing iwasan ang mga makasalanan dahil kailangan natin silang abutin ng gusto. Pero ang tanong, sino ang nakaka-impluwensya sa iyo? Hinihila ka ba nila palapit sa Panginoon o palayo sa panalangin? So if ever magkaka-friends kayo na hindi Kristiyano, hawak niyo ang pangalan ni Jesus. Hawak niyo ang pangalan ng church. Hawak niyo ang pangalan namin lahat. At nakikita nila ang buhay ni Osing ay kapareho ng buhay ko. Kung mapakita ni Osing na masamang influensya siya sa iba, ang tingin ng iba, kaparehas na ang ginagawa. Saan pa lang yun? Amen, amen. Kung mapapansin ninyo, ang iron sharpening iron, bakal sa bakal, ay tungkol sa ating relasyon sa isa't isa. Pero ang relasyon na walang misyon ay nauuwi sa pagkabagot. Tama, Kristiyano nga tayo. Maganda naman ang fellowship natin sa isa't isa. Pero wala tayong ministry. Wala tayong ministry. Wala tayong ginagawa para sa simbahan. Wala tayong ginagawa para sa pag-spread ng gospel. Wala tayong ginagawa para sa ikaunlad ng barangay. So ito ang nangyayari. Bakit may mga Kristiyanong matagal na sa church, pero parang nawawala na ng gana? Dahil siguro puro pagpapatalas lang ang ginagawa, pero hindi naman pumuputol o naglilingkod. So kailangan tayo bilang anak ng Diyos, bilang chosen people, kailangan tayo maglingkod. Or else mababago tayo, wala tayong gana mag-serve sa kapwa. Wala tayong gana magmahal sa kapwa. Kailangan natin mag-servisyo. Tandaan ninyo, fellowship ang nagbibigay apoy para sa ministry. Okay, ulitin ko. Fellowship ang nagbibigay apoy para sa ministry. Kung walang fellowship, wala tayong gana mag-minister. Kaya nagtitipon ang youth bago sila mag-popcorn ministry para pagtibayan nila ang sarili nila bago gawin nila ang isang mission nila. So kailangan ang fellowship sa ministry. Ang ministry ang nagpapatuloy ng momentum. Pag nagsimula na tayo kumilos para sa Panginoon, doon natin mararamdaman na ang dating obligasyon ay nagiging inspirasyon. Habang naglilingkod tayo, lalong bumibilis ang takbo ng ating buhay spiritual. Bakit pag naglilingkod tayo, lalo natin gusto maglingkod? Sino naka-experience ng ministry, parang popcorn ministry? Ano bang nagawa nyo? Na na-feel kayo inspired, gusto nyo ituloy-tuloy. Na-feel niya yan? Nung naglingkod kayo, nung nag-feeding sa mga bata, uy, exciting ito. Sarap ibigay sa Diyos itong ginagawa ko. Gusto mong ituloy-tuloy, hindi kayo napagod. Excited kayo para sa susunod na gagawin, di ba? Ang pagsusunod sa Panginoon ay parang pagpapadyak.
Pinakamahirap ang mga unang padyak. Especially ang uphill. Diba? Ang hirap. Dead, di ba? Pero kapag umaandar ka na, mas madali nang panatilihin ang balanse at bilis. Topper, nagbabike ka, di ba? Ang tawag doon ay momentum. Kapag tumigil ka sa pagpapadyak, hindi ka lang mahirapan muli, pero pwede ka pang itumba. Kung mag-stop ka sa lahat, tapos nag-balance ka, ano mangyari sa ito? Meron pag-uhubag. Tutumba ka. Basahin natin sa John 4:32-34. Nung alokin si Jesus ng pagkain, sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ibig sabihin, ang paglilingkod ay nagbibigay ng enerhiya, hindi lang kumukuha. So pag mag-serve tayo kay Jesus, oo, nawawalan tayo ng energy. Kasi lahat naman ng gawin natin nakakapagod. Pero binabalik na yan ng biyaya. Biyaya ng inspiration, biyaya ng galak, biyaya ng gusto kong gawin ulit. Sa Matthew 25:29 nakalagay, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan pa, at siya ay magkakaroon ng sagana. So sa mga nag-music, kapag ginamit mo ang inyong talent, lalo kang bibigyan ng Lord ng pagnanais at kakayahan. Pagkatapos niyo magkanta, mag-worship singing, anong napipili nyo? Pagod, ayaw mo na gawin yan? Or excited kayo ulitin? Diba? Yan ang servisyo sa Panginoon. Hindi kayo nawawala ng gana, nagbibigay pa siya ng inspirasyon para maulit muli. Ang paglilingkod ay hindi outflow, kundi inflow ng biyaya. Kapag nakikita mo ang himala ng Diyos sa buhay ng iba dahil ginamit ka niya, mas gaganahan kang sumunod. Ikwento ko sa inyo, wala talaga akong balak mag-stay. Pero nung nakumpisahan ko yung ginawa ko dati, nabigyan ako ng energy. And I decided hindi na. Yan sana ang gusto kong ipagpatuloy. Ang prayer ko, pagdating ni Pastor, na pwede ako bumalik doon. Yan ang prayer ko. Pero lahat ng plano nasa Kanya. Isa. Pwede tayo mag-wish, pwede tayo magpangarap, pero sa huli, sa Kanya lahat ang masusunod. Okay? Madaming nagpaplano. Nagpaplano ba kayo ng mahaba? Pwede tayo magplano, pero ang Diyos gagawa ng paraan kung saan ka gusto. So last verse ko babasahin ay 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag mayanig at laging manlimas sa paggawa sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi mawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal sa Panginoon. So ito ang hamon ko sa inyo this week. Or ngayon. Tignan niyo yung kapaligiran ninyo. Meron ka bang bakal na kasama na ready na magsabi sa iyo ng katotohanan? O yung mga kasama mo lang ay puro kahoy na nagpupulot sa iyo? Meron ka? Kung nanlalamig ka sa iyong pananampalataya, baka dahil hindi ka kumikilos. Huwag maging viewer lang sa church. Huwag uupo lang at minsan
makinig, minsan mag-cellphone, minsan magtingin sa bubong. Maging worker tayo lahat. Let's all ask God, Lord, saan niyo po akong gustong gawin? Huwag tayong mandamit. Mag-pray tayo na bibigyan tayo ng inspiration. Saan natin ibubuhos ang ating energy? Saan natin ibubuhos ang ating pagmamahal sa kapwa? Are we ready to serve church? Amen. Ready? Amen. Are we ready na kalimutan lahat ng mga langot, lahat ng mga mabibigat sa puso na naghihinder sa atin na mag-serve dito? Amen. Amen. Ang pag-church natin ay hindi personality ang pinupuntahan natin. Ang church ay para makapag-worship tayo sa Panginoon. Tama? Amen. Amen. Kung may effect itong message sa inyo ngayon, samahan niyo ako sa pagdadasal at i-end natin ito ng prayer. Sira natin ang ating mga mata. Kids, quiet. Robert. Panginoon, salamat sa biyaya ng fellowship. Salamat sa mga kapatid na inilagay mo sa aming buhay upang kami ay patalasin. Ituwid at palaksin kami ng aming mga kaibigan. Tulungan mo po kami maging bukas sa pagkiskis ng inyong disiplina sa pamamagitan ng aming mga kasama. Turuan mo kami maging mapagkumbaba kapag kami ay pinatatalas at maging tapat sa pagmamahal kapag kami naman ang nagpapatalas sa iba. Patawarin mo kami kung hinayaan naming pumurol ang aming pananampalataya dahil sa maling samahan o sa paglayo sa iyong gawain. Ngayon, hinihiling naman ang bagong momentum. Palibayin niyo ang aming mga puso upang maglingkod. Huwag mo kaming hayaan maging tagapagkinig lamang, kundi maging mga masigasig na manggagawa sa inyong simbahan. Habang kami ay naglilingkod, naway lalo naming maranasan ang inyong kapangyarihan at presensya, upang ang aming paggawa ay hindi maging pasanin, kundi maging kagalakan. Gamitin mo ang bawat isa sa amin sa aming mga kamay, talino at panahon, upang maging pagpapala sa iba at pagbigay ng kaluluwan at hatian sa inyong pangalan. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na narito, naway lumabas kami sa pintuan ng iglesia ito na mas matalas, mas masigla, at mas handang sumunod sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang Master. Amen. Wala.